Oh, ito guys, gusto ko lang pong mag-react dito sa mga sinabi ni Senadora Amy doon sa hearing na pinatawag niya para sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Okay? Pinatawag niya yung mga cabinet secretary ni PBBM, sila General Torre. Sa akin, nakakalungkot na galing pa mismo sa sarili mong kapatid. 'Di ba? Yung pag-undermine doon sa ginagawa mo sa iyong administrasyon. Kaya sa akin parang tinan mo si PBBM, 'di ba? Kahit na nagagawa ng kanyang sariling kapatid na ganito, na parang pagtatraidor Pagtatraidor sa sarili mong kapatid, sa sarili mong pamilya, sa Marcos family name. Kasi yung mga tinutulungan ni Senadora Amy ay yung pamilya Duterte, yung pamilya na gustong tanggalin sila sa Malacanang for a second time. Pero nagagawa niyang tulungan. Sa akin, what's even more worse is pag narinig niyo yung sinabi niya dito, medyo patama rin sa kampo ng mga Duterte at kay Senadora Amy na din. So, panoorin natin. Inuko ang isang kapwang Pilipino. Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Okay. Ayun. Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Hindi ba yan patama, Senadora Amy, sa'yo rin? Ang iyong kapatid ay inuusig ngayon. Pero ano ang iyong ginagawa? Ikaw ay kumakampi doon sa mga nanguusig sa kanya. Di ba? Hindi ko maintindihan. Parang sinasabi nga niya, kung kapatid mo inuusig kayo, kung kapatid nyo inuusig, ikaw ba mismo ang magpapatawag ng hearing para lalong hilahin yung iyong kapatid pababa? So doon pa lang medyo right back at you na kay Senadora Amy. Nalulungkot ako kasi si PBBM buo ang suporta sa kanya kahit hindi siya nag-attend doon sa Leyte. Anong sabi ni PBBM? Si Amy waray kami ay kami ay mga may dugong waray. O kaya wag niyong kalimutan itong si Amy. O di kaya ang iyong lolo pa. Matanda na, may sakit. Kinakaladkad palabas ng inyong tahanan. Manunood ka ba na parang wala lang? Senadora Amy, yun na. Ulitin natin Pag yung lolo, may lolo ka, kinakaladkad palabas ng bahay, manunood ka ba ng parang wala lang? Bakit nag-struck sa akin yung sinabi niya na yun? Dahil ganyan-ganyan, Senadora Amy, yung sinasabi ng mga pamilya, ng mga EJK na ginawa sa kanilang family member. Hinihilap, yung isa nga lolo pa, matanda na, kinakaladkad sa labas ng bahay, hinihila ng pulis. Diba? Hindi para arestuhin, para patayin. Hindi na nila nakita yung kaanak nila na buhay after kaladka rin sa labas ng bahay. Okay? Tapos ngayon, yun pa yung ginagamit ng example, yung kaladka rin palabas ng bahay. Alam nyo, yun yung same na narinig ko nung isang araw dun sa mga pamilya. Ganun yung ginagawa sa kanilang mga family member na nilagay sa watchlist o pagkatapos hindi man lang kaysa arestuhin, kakalad ka rin palabas ng bahay para barilin, patayin. Itong si Tatay Digong, hindi naman kinaladkad, di ba? Inaresto siya, pero siya ay dinala sa proper na kulungan. Proper na kumbaga body para itry siya. Ituloy natin yung sinasabi ni Senadora Amy. Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan. Na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Yun, sige, batas ang dapat manaig. Opo, 2011, pinirmahan ng mga kapwa niya senador, kasama yung ilan sa mga senador na nandyan pa rin ngayon, Cayetano, tapos yung kanyang si PBBM, sa ibang mga senador pa, pumirma dito sa Rome Statute para po sumali tayo sa ICC from 2011 to 2019. Kasama po tayo dyan. Nung panahon na yan, ginawa po yung krimen.
tayo po, kailangan po nating panagutan yung pong mga pinipirmahan nating kasunduan. Lalo na yung mga international treaty. Diba? Yung mga international na mga kontrata na pinipirmahan po natin. Kasi po, yun nga kumbaga, mababaliwala yung pong ating salita sa international community. At pinirmahan po natin yan, yung krimen na tinatry kay Duterte ay between 2011 hanggang 2019. Mayor siya, presidente siya, first half ng presidency niya. Kaya sa akin po, kung ang pinag-uusapan ay pagsunod ng batas, sumusunod lang din naman sa batas. Diba? Under Rome Statute, kasama doon yung mga ni Tatay Digong. Tapos nung nag-request yung Interpol, sumusunod lang din tayo sa Interpol. Nakasama din tayo. Kaya ang hindi sumusunod sa batas, yung pong mga ginawang summary executions noong panahon ni Digong na hindi naman po matatrial dito. Yung mga pamilya umiiyak. Diba? Lahat naghahanap ng hustisya, walang umaandar sa mga kahit na anong kaso nila. Dahil napipigilan na hindi po talaga kaya. And yun nga, sa DOJ, sa totoo lang, di ba, dapat sa DOJ, hindi din naman ganun kabilis, ang bagal ng ating judicial system dito. At sa akin, justice delayed is justice denied. Mabuti na tong ICC, mas mabilis. Kahit na sabihin mo ng 5 years, at least, tinatry na ngayon si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga krimen against humanity. Plus, Senadora Amy, isasabihan mo kami na paano kung nangyari ito sa lolo mo, sa kapatid mo o sa kaanak mo. Wala po kaming kaanak na nagko-commit ng crimes against humanity. Wala po kaming kaanak na nagko-commit ng mga genocide, na mastermind ng mga kung anumang genocide. Yun lang po yung mga kasama doon sa mga tinatry ng ICC, yung mga ganong kagrabe na mga krimen. Yung mga libo ang mga pinapatay under his watch. So, wag niyo idama yung mga pamilya ng ibang. Kasi wala po sa amin ganyan. Wala sa amin na kayo lang mga nasa kapangyarihan ang kayang gumawa po niyan. Sa totoo lang. Tuloy natin. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang naisip ko lang, Pangulo. Since when did the Philippines become a province of China? Parang ganun yung lumalabas. Pero ano na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me. May Interpol po na tinatawag. Okay? Talagang karapatan yan. Pwede nating yan. Kapag ikaw ay gumawa ng krimen sa abroad at nag-request yung Interpol, kailangan po natin sumunod. Kung ang gusto ba ni Senador Amy, umalis na tayo sa Interpol. Yun ba ang kanyang gusto? Sa totoo lang, yung pagiging head ng Committee ng Foreign Relations, itong Senadora Amy, nagdududa na ako. Kasi pagdating sa issue ng West Philippine Sea, o pagdating sa mga issue laban sa China, parang hindi niya napoprotektahan yung pong kalagayan nating mga Pilipino. Parang there are times na parang mas kumakampi pa siya sa China. Di ba? So, magdududa ka tuloy. Ako seryoso sa tingin ko lang ang buong away naman na ito. Kaya ganyan Senador Amy sa kanyang stand at mas kinakampihan niya yung mga Duterte kaysa sa sarili niyang kapatid ay dahil sa foreign relations. Okay, dahil sa foreign affairs. Yun po ang issue. Para traidorin mo yung sarili mong kapatid. Diba? Yun ang, sa akin yun ang root na dahilan More than yung mga awayan nila ni First Lady Lisa is yung stand ni Senadora Amy pagdating sa ating international affairs. At nakakalungkot na she is allowed to have yung pong ating Foreign Relations Committee dyan sa Senado. Tapos, hindi naman siya makatindig laban sa China. Ayan. So, ayan, hindi ko natatapusin to. Pero anyway, mag-react tayo. Nakakalungkot na si Pangulong Bongbong Marcos, kahit na kasama mo sa alyansa, buong suporta siya sa alyansa, walang makatindig para sa kanya. Okay? Walang makatayo para sa kanya. Ito naman, ako ay pro-admin ngayon. At pag tayo naupo sa Senado, tayo ay magiging pro-admin pa rin. At tutulungan natin si PBBM at tayo ay titindig para sa tama, tayo ay titindig para sa ginagawa niyang maganda dito sa bagong Pilipinas. At
mas magiging matapang tayo. Yun naman ang sigurado ako. Kesa doon sa mga senador natin ngayon, nakasama mo nga sa alyansa, hindi naman makatindig sa'yo, laban dito sa ginagawa ng sariling kapatid ni ni President Bongbong Marcos. Okay, so kay Senadora Amy, ang hiling ko, sana magbalik loob na siya sa Marcos family. Yun pa rin yung aking hiling. Sana mas tumindig siya laban sa China. At buo ang bilib sa kanya ng Pangulo eh. Diba? Kahit na mga advisor siguro sinasabi, wag na yan si Amy. Pero buo yung pagmamahal sa iyo at yung tiwala sa iyo ng iyong kapatid. Diba? At ito ay yung ginagawa ngayon ni Senadora Amy, isang patunay lamang na baliwala sa iyo yung pagmamahal at tiwala sa iyo ng Pangulo eh. Sana naman magbalik loob na si Senadora Amy. Kasi hindi ka din naman tatanggapin sa side ng mga Duterte. Wala din naman tiwala sa iyo. 'Di ba? At huwag mong traidorin yung sarili mong pamilya, yung mga Ilocano. 'Di ba? Kasi yung ginagawa mo, pinapahina mo ang Pangulo at tatanggalin nila si President sa Malacanang, 'di ba? At hindi lang tatanggalin, sigurado gagantihan nila ng todo-todo si President Marcos at ang iyong buong pamilya. Ayun. So, sana magbalik loob si Senadora Amy. Hindi ko masabi kung huli na ba ang lahat o hindi, pero yun na lang ang hiling ko lang. Diba? Naging mabait naman sa akin si Senadora Amy nung time yung kay Direct Daryl Yap. Mabait naman si Senadora Amy sa akin. Kaya, yun lang. Talaga nakakalungkot lang na sariling kapatid mo pa ang gagawa sa'yo nito. So anyway, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Remember, in the Philippines, the Filipino should always come first. Filipino first tayo. Okay guys? Bye-bye. Senador Mark Gamboa, number 27 sa balota.